Si Raya ay isang walang kwentang ulila na napilitang mamuhay kasama ng mga daga sa imburnal matapos malagim na namatay ang kanyang ina. Gayunpaman, matapos siyang turuan ng isang espiritong kalaban kung paano lumaban at gumamit ng mahika, siya ay naging pinakamalakas na salamangkero at ginapi ang lahat ng kanyang mga kaaway para maghayganti. Ang kwentong ito ay nagsisimula sa isang batang nagngangalang Haruto na sumasakay sa bus papunta sa eskwelahan tulad ng dati. Iyon ay, hanggang sa mawala ng kontrol ang driver at direktang bumangga sa paparating na tren. Mga minuto pagkatapos, sa kabilang mundo, isang batang nagngangalang Raya ang nagising at inakala niyang nababaliw na siya dahil sa mga alaala mula sa buhay ni Haruto na bumubuhos sa kanyang isipan. Habang siya ay nagpupumilit na malaman ang kanyang pagkakakilanlan, isang grupo ng kalalakihan ang pumasok at nagbigay ng isang misteryo. Nang sako sa sulok bago mapansin kung gaano siya kabaho. Nang marinig ito, lumabas si Raya para maglinis. Habang ginagawa iyon, naaalala niya ang traumatikong araw na pinaslang ang kanyang ina at kung paano siya nauwi bilang isang mahirap na ulila na nabubuhay sa tira-tira sa mga barong-barong. Dahil dito, tinatanggihan niya ang ideya na siya si Haruto dahil gusto niyang ipaghiganti ang kanyang ina. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang tatlong babae at sinabing may hinahanap sila. Matapos suriing mabuti si Raya, kumilos ang mga babae na parabang isa siyang sinumpang bagay at tinanong kung may nakita siyang babae sa paligid. Ngunit tumanggi si Raya na sagutin ang alinman sa kanilang mga tanong. Gayunpaman, matapos humingi ng paumanhin ang isang babaeng nagngangalang Celia sa kanilang kawalang galang at inulit ang tanong. Sa mas mahinahong tono, sinabi niyang hindi niya ito nakita. Nang igiit ni Celia na hanapin sa lahat ng dako ang babae, nag-alala si Raya at sinabing magiging delikado para sa kanila ang maghalughog sa mga barong-barong na nakasuot ng magarbong damit. Dahil dito, sinabi ni Vanessa kay Celia na gumamit ng isang spell ng pagsubaybay sa mahika para makita kung mayroong sino mang gumagamit ng mahika sa paligid. Maya-maya, nakita ni Celia na umiilaw si Raya at napagtanto niyang sapat ang mana nito para maging isang salamangkero. Nagulat din ang iba nang makitang kayang gumamit ng mahika ng isang karaniwang tao. Ngunit dahil walang oras na sasayangan, binayaran nila ito para sa impormasyon at umalis. Bumalik naman si Raya sa bahay at itinago ang sako ng mga barya sa kanyang bol upang salubungin. Nang kutsilyong sinaksak ng diretso sa kanyang puso. Salamat sa sako ng mga barya, nakaligtas siya ng walang gallows at nakita niyang ang iba ay sumakabilang buhay na. Muling tinangkang tapusin siya ng mamamatay tao. Ngunit lumitaw ang isang kakaibang babae at tinuruan si Raya kung paano gamitin ang kanyang mahika. Pinagsama ang kanyang mahika sa kasanayan sa pakikipaglaban na nakuha niya mula sa mga alaala ni Haruto, nagsimulang kumilos si Raya na tila ba sinapian ni Thorfinn at nagawa niyang patulugin ang mamamatay tao. Pagkatapos ay nakarinig siya ng mga boses mula sa sako na dinala kanina, kaya binuksan niya ito at natagpuan ang isang babaeng nagngangalang Flora na tumutugma sa paglalarawan ng babaeng ibinigay ni Celia sa kanya. Pagkatapos, hiniling niyang dalhin siya sa kastilyo, ngunit matapos makita ang lahat ng dugo, nawalan siya ng malay kaya binuhat siya ni Raya sa kanyang likod upang hanapin ang mga babae. Nang sa wakas ay marating niya sila, nakita nila ang isang nawalan ng malay na si Flora sa kanyang likod at inakala nilang tinulungan niya ang mga kumidnap sa kanya. Nais marinig ni Raya ang kanyang kwento, ngunit binunot ni Christina ang kanyang espada at sinabihan si Raya na sundan sila sa palasyo upang makakuha sila ng mga sagot. Ilang minuto ang lumipas, natagpuan ng mga maharlikang kabalyero ang lugar kung saan pinanatili ng mga kumidnap si Flora at sinubukang tanungin ang huling lalaking humihinga pa. Ngunit bago siya makasagot, isang kainahinalang lalaki ang nagpainom ng Payaldores na nagtapos sa buhay ng lalaki. Sa oras na yun, nasa palasyo na si Raya, ngunit sa halip na ituring siyang bayani, ang pangalawa. Kapitan ng bantay ng hari, si Charles, ay puwersahang pinanatili si Raya sa isang hindi komportableng posisyon at sinaktan siya ng matindi sa pamamagitan ng sunod-sunod na palo sa tiyan, dahil sa pagdukot kay Flora. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nagising si Flora at humiling na makita si Raya dahil iniligtas nito ang kanyang buhay. Kaya naman, nagpunta si Vanessa sa silid ng interogasyon kasama si Celia at kinilabutan sa ginawa ni Charles kay Raya, habang si Celia naman ay agad na lumapit upang tulungan siya. Sinabi ni Vanessa kay Charles na inabuso lang niya ang isang mahalagang panauhin ng hari, na nagtulak kay Charles upang umalis maya-maya.
Nagising si Raya sa pinakamalambot na kama na kailanman ay naramdaman niya at narinig mula kay Celia na magkakaroon siya ng pagpupulong sa hari sa lalong madaling panahon. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan na niya, hiniling ni Raya kay Celia na turuan siya ng tamang paraan ng pagsagot sa mga maharlika, para lang matiyak na hindi makasira ng pagkakataon ang kanyang pananalita ng isang magsasaka. Pagkatapos ng pag-uusap ni Raya sa hari, sinabihan siya ni Celia na pumunta sa laboratorio niya mamaya, ngunit bago sila pumasok sa silid-aralan, binalaan niya siya na ang mga estudyante ay isang grupo ng mga mayayabang na batang laki sa layaw na tiyak na tutol sa isang magsasaka na nag-aaral sa parehong paaralan nila. Sinabi ni Raya na huwag siyang mag-alala, dahil alam na niya ang kanyang lugar, kaya ipinasok niya siya. Gaya ng inaasahan, lahat sila ay nagsimulang mangutya kay Raya at nagtaka kung ang kanyang utak ba ay umunlad na lampas sa yugto ng taong kuweba. Nakakagulat, tumugon si Raya sa pamamagitan ng magalang na pagbati sa lahat at kinikilala ang katotohanan na narito lang siya dahil binigyan siya ng hari ng Akina Mike Scholarship. Pagkatapos nito, sinimula ni Celia ang klase at sinabi kay Raya na huwag mag-alala na makuha ang lahat ng tama dahil nagsisimula pa lang siya. Kalaunan, dumating si Raya sa laboratorio ni Celia at muntik ng paalisin dahil akala niya noong una ay isa itong pakialamero. Masaya niya itong inanyayahan sa loob, at nang mapansin niya na napakabata nito para maging isang propesor, ipinaliwanag ni Celia na kasing edad lang pala niya ito, na ikinagulat ni Raya. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng ilang problema sa matematika upang matulungan siyang makahabol sa lahat ng iba pa. Nang madali niyang masagot ang mga problemang ito, nagulat si Celia at sinabing nasa parehong level siya ni Christina, ang bastos na bata mula kanina. Habang nagtataka siya kung paano naging napakatalino ng isang ulil at walang tirahan, napagtanto ni Raya na ang mga alaala ni Haruto ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Gayunpaman, nang tanungin ni Celia kung paano niya nalaman ang napakaraming bagay, sinabi niyang tinuturuan siya ng kanyang nanay sa bahay. Ilang araw ang lumipas, ang buong klase ay dinala para sa mga leksyon sa pakikipaglaban, at mabilis napansin ng instruktor ang kakaibang postura na ginagamit ni Raya, kaya nagpasya siyang makipag-ensayo rito. Ginamit ni Raya ang mga kasanayan sa martial arts ni Haruto para sumalakay, at habang nahihirapan ang instruktor na intindihin kung paano nagkaroon ng ganoong antas ng kasanayan ng isang napakabata, ang pinakakinaiinisan ni Raya na si Alphonse ay nagalit na ninanakaw ang atensyon mula sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakahanap si Raya ng puwang at halos maaga ang sandata ng instruktor. Ngunit naharangan ito ng instruktor sa huling sandali at inamin niyang lumalaban si Raya tulad ng isang kabalyero. Gayunpaman, sinabi ni Raya na wala siyang interes na maging isa, na ikinagulat ng instruktor at lalong nagpainit ng inggit kay Alphonse. Nang maglaon, bumalik si Raya sa silid-aklatan upang maghanda para sa nalalapit na mga pagsusulit, at si Celia, na nakapansin sa kanyang sipag, ay sinabihan siyang magpahinga kapag kaya niya. Tinanggap ni Raya ang kanyang mabait na paalala ngunit patuloy pa ring nag-aral na parang nakasalalay ang kanyang buhay dito hanggang sa araw ng mga pagsusulit. Matapos magsulat, umalis siya at gunitain ang ilan sa mga alaala ni Haruto. Tila umiibig siya sa isang babaeng nagngangalang Miro at nangako pang ang pakakasalan siya noong sila ay mas bata pa. Ngunit ipinagpalit siya ni Miro sa isang mas gwapong lalaki pagkapasok pa lang nila sa kolehiyo. Sa una, naawa si Raya kay Haruto, ngunit pagkatapos makabalik sa kanyang silid at maalala na mas matindi na ang pinagdaanan niya kaysa sa isang walang kwentang sakit sa puso, nagpasya siyang ituon ng pansin sa sarili niyang buhay. Inilabas ang resulta ng mga pagsusulit, at nagulat ang lahat nang makitang si Raya ang nanguna sa klase kasama si Christina, habang karamihan sa kanila ay nagchichismisan tungkol dito. Tumanggi si Alphonse na tanggapin na ang isang pangit at pobreng tulad ni Raya ay maaaring maging kapareho ng antas ng kanyang pinahahalagahang si Christina. Gayunpaman, sinabihan siya ni na Christina at ng kaibigan niyang si Rowena na tumigil sa paggawa ng eksena dahil ang totoong lalaki ay pinapatunayan ang kanilang halaga sa halip na magreklamo tungkol sa pagsisikap ng ibang lalaki. Matapos ding dumating si Celia at sabihin sa lahat na pumasa si Raya dahil sa kanyang pagsisikap, ayaw pa ring tanggapin ito ni Alphonse at inakusahan si Raya ng pandaraya. Pagkalipas ng ilang minuto, nagkita sina Raya at Celia sa laboratorio upang pasalamatan siya sa pagtatanggol sa kanya, at tinanong din kung kinailangan niyang harapin ang mga walang hiya na tulad ni Alphonse noong siya ay estudyante pa. Umamin naman si Celia na mahirap din para sa kanya, ngunit may mga kaibigan siyang laging handang tumulong.
Matapos sabihin ni Raya na wala siyang dapat ipag-alala dahil nandoon siya upang tumulong, ang puso ni Celia. Bumilis ang tibok ng puso, ngunit itinago niya ito at sumang-ayon na palagi niya itong tutulungan. 5 taon ang lumipas, dumating ang klase ni Raya para sa karaniwang pagsasanay sa pakikipaglaban, ngunit sa pagkakataong ito, sinabi ng instruktor na kailangan niya ng mga kinatawan para sa isang labanang pagtatanghal laban sa ilan sa mga kabalyero ng kaharian. Gaya ng inaasahan, si Alphonse ang tinawag at nagpakita ng kanyang ngiting perlas para mapabilib ang mga babae. Ngunit nang tawagin ng instruktor si Raya, si Alphonse ay hindi nakapagtimpi at sinabing walang paraan na ang isang karaniwang taong pinarangalan ay maaaring kumatawan sa akademya. Gayunpaman, ang instruktor ay hindi isang taluna na sumusunod sa utos ng mayayamang suwail, kaya naman patuloy na nawawala ng aura si Alphonse gaya ng dati. Nang maglaon, sinabi ni Raya kay Celia ang tungkol dito sa laboratorio, at nang sabihin niyang ito ang perpektong pagkakataon para siya'y matuklasan bilang isang kabalyero, ipinaalala ni Raya sa kanya na tutol pa rin siya sa pagiging isa. Pagkatapos, napansin niya na mas tumangkad si Raya kaysa noong una silang magkita, at sinabi ni Raya na ganoon ang tingin niya dahil naging pandak siya sa nakalipas na 5 taon. Matapos sabihin sa kanya na huwag pagtawanan ng kanyang tangkad, inalok ni Celia si Raya ng trabaho sa laboratorio pagkatapos niyang magtapos, ngunit tinanggihan din ito ni Raya. Ipinaliwanag niya na magiging mahirap humanap ng mabuting kapareha kung may isang karaniwang tao sa kanyang laboratorio dahil nasa edad na siya ng pagpapakasal. Ngunit sinabi ni Celia na hindi pa nga niya naiisip yon, sabay sabing baka wala naman daw talagang may gusto sa kanya. Sinabihan siya ni Raya na huwag nang magbiro dahil sinumang lalaki ay gugustuhin ng isang napakaganda at mabait na babae para maging ina ng kanyang mga anak. Namula si Celia bago nagtanong tungkol sa kanyang aktwal na plano pagkatapos ng pagtatapos. Pagkatapos ay sinabi ni Raya na gusto niyang bumalik sa bayan ng kanyang mga magulang. Habang naaalala niya ang araw na nangako ang kanyang ina na dadalhin siya doon, napagtanto ni Celia na maraming sakit ang nakatago sa ilalim ng kanyang mahinahong ekspresyon. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula ang paligsahan at tinawag si Raya para sa unang laban, kaya sinabihan siya ni Alphonse na huwag sirain ang reputasyon ng akademya. Mahinaong nangako si Raya na gagawin ang kanyang makakaya at lumabas para harapin si Charles, ang parehong payaso na siya'y ginawang target ng pananakit 5 taon na ang nakakaraan. Kinilala rin siya ni Charles at gusto nitong maghiganti dahil nababa ang kanyang ranggo matapos marinig ng hari ang paraan ng pakikitungo niya kay Raya. Makalipas ang ilang sandali, sinabi sa kanya ng isang kabalyerong nagngangalang Alfred na nagsisilbing referee na magsimula, at madaling sinalag ni Raya ang bawat pag-atake ni Charles. Habang nagsisimulang pag-usapan ng lahat kung paano ang isang kabalyero ay todo-todo sa isang estudyante at hindi man lang makatama ng isang beses, nagalit si Charles at desperadong inatake si Raya. Gayunpaman, ginamit ni Raya ang galit na ito na hindi makontrol sa kanyang kalamangan at mabilis na inagawa ng sandata si Charles. Kinagabihan, nagpakalunod si Charles sa alak upang kalimutan ang nakakahiyang pagkatalo habang ang kaibigan niyang si Reyes ay humingi ng detalye tungkol kay Raya. Nang banggitin ni Charles na ito ang lalaking nagligtas kay Prinsesa Flora, lalo itong kinainteresan ni Reyes dahil ito ang misteryosong tao na pumihil sa huling kidnapper bago ito makapagsalita. Kinabukasan sa eskwelahan, nakita ni Celia si Raya na patungo sa likod ng akademya at gusto siyang batiin, ngunit nakita niya ang isa pang babae na ibinubuhos ang kanyang damdamin kay Raya. Matapos ang ilang oras ng matinding sakit ng puso, nagpasya si Celia na tingnan ang mga plano ng ibang estudyante para sa kanilang buhay pagkatapos ng pagtatapos at nagulat siya nang makitang walang laman ang kay Raya. Kinabukasan sa klase, nagpasya siyang turuan ng lahat kung paano gamitin ang kanilang kapangyarihan sa mahika para makapagpalabas ng mga salamangka. Agad sinamantala nina Alphonse at Stuart ang pagkakataon na tuksuhin si Raya sa pagsasabing pinili lang ni Celia ang ganoong kadaling leksyon dahil halatang napakahina at nakakaawa siya para makapagpalabas ng mga salamangka tulad nila. Ikinainis ito ni Celia, ngunit kinontrol niya ang sarili at mahinahon niyang sinabi sa mga bata na ipakita ang mahika na labis nilang ipinagmamalaki gamit ang simpleng kidlat na salamangka. Matapos silang parehong makapagpalabas ng mga salamangka sa antas ng nagsisimula, nagpatuloy si Celia sa Aura Farm sa pamamagitan ng paggawa sa buong silid bilang sarili niyang konsyerto ng mahika.
Pagkatapos ng aralin, biglang inakusahan ni Stuart si Raya ng pagsisikap na bulahin ang bawat babae sa campus sa tulong ng kanyang pahirap, si Win. Inakusahan din niya si Raya na nililigawan si Celia, pero agad niya itong itinanggi at sinabi kay Stuart na huwag magsalita ng walang patunay. Matapos magalang na umalis si Raya, nagsimulang makonsensya si Flora, at nang sabihin ni Christina sa kanya na huwag nang makialam, ipinaalala ni Flora na hindi pa man lang niya napasalamatan si Raya sa pagligtas nito sa kanya. Kalaunan, tinawag ang buong klase para sa isa pang sesyon ng pagsasanay. Gayunpaman, sa halip na pagsasanay sa labanan, sinabihan silang tahakin ang kagubatan habang iniiwasan ang pinakamaraming halimaw hanggat maaari. Natural lang na medyo nag-alala si Flora, pero sinabi ni Roanna na madali lang ito dahil nalabanan na nila ang lahat ng mapanganib na halimaw. Habang nagsisimula ng magreklamo si Roanna tungkol sa oras na gugugulin nila sa paghahanap ng ligtas na ruta, sinabi nina Alphonse at Stuart sa kanya na huwag mag-alala dahil nagamit na nila ang pera ng kanilang ama para makuha ang lahat ng impormasyong kailangan nila. Inaasahan nilang mamamangha si Roanna sa kanilang catamaran, ngunit agad niya silang tinawag na mandadaya. Gayunpaman, dahil wala silang mas magandang pagpipilian, sumang-ayon siya sa kanilang plano. Pagkatapos ay ginawa ni Stuart si Raya na tagapagdala ng bagahe, at nang tangkain ni Flora na tumulong, sinabi ni Raya sa kanya na huwag na itong alalahanin. Sinubukan niyang sabihin ito kay Christina, ngunit isang grupo ng mga goblin ang biglang gumapang palabas ng kagubatan para umatake sa kanila. Habang nagkakagulo sila, ipinaalala ni Alphonse sa kanila ang kanilang pagsasanay sa pakikipaglaban, kaya ang mga lalaki ay gumamit ng mahika upang palakasin ang kanilang lakas habang naghahanda ang mga babae na umatake. Pagkalipas ng ilang minuto, nilipol nila ang kawan ng mga zombie at sinamantala ni Alphonse ang pagkakataon na mag-aura farm dahil sa wakas ay gumawa rin siya ng trabaho. Si Raya naman ay naabala sa buong panahong ito dahil may naramdaman siyang mas mapanganib sa kakahuyan. Ang mapanganib na nilalang na iyon ay si Reyes, na kasalukuyang nagtatago dahil nagulat siya na naramdaman ni Raya ang kanyang presensya. Matapos niyang magpasya na subukan ng lakas ni Raya, ipinagpatuloy ni Alphonse ang pamumuno sa grupo hanggang sa marating nila ang isang bangin na wala sa mapa na nakuha niya. Bago pa man nila maunawaan ang nangyayari, isang grupo ng mga orc ang lumitaw at naghagis ng mga sibat. Sa kanila, tinamaan si Stuart sa hita at napasubsob kay Flora, na pagkatapos ay nahulog sa bangin. Habang nagkakagulo ang lahat, tumalon si Raya mula sa bangin at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang iligtas siya bago bumagsak sa kagubatan sa ibaba. Matapos ang ilang minuto ng pagsasama-sama ng kanilang kapangyarihan, nagtagumpay ang grupo na talunin ang mga orc at si Raya, na nakaligtas sa pagkahulog ng walang gallows, ay napagtanto na hindi siya maaaring bumalik na lang dahil paghihinalaan siya ng lahat na pinsan ni Superman na hapon. Sa puntong yon, pinag-uusapan na ng lahat ang katotohanang muntik nang muling bumalik si Flora sa kanyang mga ninuno. Nang tanungin ni Alphonse kung paano siya nahulog sa bangin sa unang pagkakataon, itinuro ng lahat si Stuart. Dahil siya ang nagtulak sa kanya. Habang nagsisimula silang gunitain kung paano siya umiyak na parang walang kalaban-labang punla dahil sa isang tama sa kanyang binti, nagpasya si Stuart na iligtas ang kanyang walang kwentang reputasyon sa lahat ng paraan sa pamamagitan ng pagsisi kay Raya. Sinasabi niya na si Raya ang unang nagtulak sa kanya dahil gusto nitong ipadala si Flora sa kabilang buhay. Natural, tumanggi si Flora na tanggapin ito at sinabing literal na isinakripisyo ni Raya ang kanyang sarili upang iligtas siya. Ngunit sinuportahan ni Alphonse si Stuart at sinabing malamang na tumalon si Raya dahil ayaw nitong panagutan ang pagkapahamak ng prinsesa. Habang pinipili nilang lahat na tanggapin ang kasinungalingan ni Stuart, tumanggi si Flora na umalis at sinabing kailangan niyang hanahin si Raya, kahit na kailangan niya itong gawing mag-isa. Agad na sinubukan ni na Christina at Roanna na pagsabihan siya para matauhan, ngunit pagkatapos ay lumitaw ang isang napakalaking minotaur. Mabilis silang lahat na pumwesto para lumaban, ngunit walang silbi ang atake ni Christina, at nawala ng malay ang mga lalaki sa isang tama. Nagpasya si Alphonse na tumakas at inakala na pareho ng ideya si Flora dahil wala siya sa paningin. Gayunpaman, si Flora, na sinusubukang gamutin ng ibang estudyante, ay napag-isa at nakuha ang atensyon ng Minotaur. Sa kabutihang palad, pinutol ni Raya ang kamay nito bago pa makasugod at sinabihan si Flora na tumakas kasama ang ibang estudyante.
Sa sandaling umalis sila, buong lakas na hinarap ni Raya ang Minotaur at madaling naharangan ang mga atake nito. Hanggang sa tuluyan itong lumipas. Habang sinisikap ng nagwawalang halimaw na magbigay ng huling atake, ginamit ni Raya ang pagkakataong yun upang tumakbo pataas sa braso nito at walang kahirap-hirap na pinutol ang ulo nito. Pagkatapos ay may naramdaman siyang kakaiba sa biglaang pag-ataking ito, ngunit dahil malapit ang iba, tumakbo siya palayo upang maiwasan ang matuklasan. Samantala, napagtanto ni Riz, na siyang nagplano ng lahat, na si Raya ay mula sa isang makapangyarihang tribo na nagmula sa Yagumo, ang bayan na laging binabanggit ni Raya. Kalaunan sa akademya, papunta si Sylvia sa lab nang marinig niya sina Stuart at ang ama nitong si Duke Eugene na sinasabi sa isang opisyal ng akademya na si Raya ang dapat managot sa nangyari. Kay Flora dahil ang gayong kahihiyan ay sisir sa pangalan ng pamilya. Dahil naniniwala silang lahat na nawawala si Raya at malamang na namatay sa pagkahulog, napagpasyahan ng opisyal na sumama rin sa mga kasinungalingan. Matagal pagkatapos nyon, si Sylvia ay nasa kanyang opisina muling nagtatampo ng palihim na pumasok si Raya. Agad niya itong niyakap at tinanong kung nasaan ito, kaya ipinaliwanag nito ang lahat ng nangyari. Matapos niyang sabihin dito ang usapan na narinig niya kanina, kalmado niya itong tinanggap at sinabing walang saysay ang pagsubok na lumaban dahil wala siyang kapangyarihan kumpara sa mga maharlika. Sa sinabing yun, inihayag niya ang kanyang plano na bumalik sa kanyang bayan at sinabing bumalik lang siya para magpaalam. Nangako rin siya na susulat ng mga liham gamit ang pangalang Haruto, kaya niyakap siya ni Sylvia at hiniling na maging ligtas ang kanyang paglalakbay pauwi. Nanatili siyang kalmado sa lahat ng ito, ngunit sa sandaling umalis si Raya, ay naglulupasay siya at umiyak ng umiyak habang inaalala ang bawat sandaling pinagsaluhan nila. Samantala, pumasok si Duke Eugene at sa mga silid na pangkulong upang atasan ang isang mamamatay tao na nagngangalang Latifa na hanapin si Raya at siguraduhin hindi na siya mabubuhay upang ipagtanggol ang kanyang pangalan. Matapos tumakbo sa malawak na kagubatan at umiwas sa mga halimaw sa loob ng 2 magkasunod na araw, sa wakas ay nakarating si Raya sa isang kalapit na kaharian at nagpas siyang pumasok. Makalipas ang ilang minuto, sa tarangkahan, nakita niya ang isang poster ng isang kriminal na pinaghahanap at nakadama ng optimismo. Dahil wala ang pangalan niya rito, lubos na walang kamalay-malay na sinusundan siya ni Latifa. Habang naglalakad siya papasok ng lungsod, nakarinig siya ng nagtitinda ng pasta at naakit dahil ito ay isang putahe mula sa buhay ni Haruto. Pagkatapos ay umorder siya at lubos na humanga sa sarap nito. Kaya ipinaliwanag ng nagtitinda na isang ginang na nagngangalang Liselot ang nagpasimula nitong gawin. Matapos magtaka kung ang ginang na ito ay mula sa mundo ni Haruto, nagtanong si Raya kung saan siya makakakuha ng mas maraming pansit para sa kanyang mga paglalakbay, kaya itinuro sa kanya ng nagtitinda ang gusali ng Merchant Guild. Pagkapasok niya, isang batang babae na nagngangalang Lot ang humingi ng kanyang espada dahil hindi nila pinapayagan ang mga tao na magdala ng armas sa guild. Matapos ibigay ni Raya ito ng masaya, ipinakita ni Lot sa kanya ang lugar bago siya dalhin sa isang silid para sa tsaa. Isang sipit lang ang nagpapaalala kay Raya sa lahat ng oras na ginugol niya kasama si Sylvia at nang hulaan niya ang sangkap na ginamit. Nagulat siya at ipinaliwanag na kumuha sila ng pinakamahusay na pampalasa upang matiyak na maayos ang trato sa mga customer. Ilang minuto ang lumipas, inipon ni Lot ang mga binili niyang gamit at dahil nagsusulat din sila ng mga liham, isinulat niya kay Sylvia, nagpapaliwanag na siya ay maayos lang at sinasabi sa kanya na huwag mag-alala kung hindi siya makapagsusulat ng marami pang liham sa lalong madaling panahon, dahil malamang ay matatagal siyang maglalakbay. Matapos mapsil ang liham, umalis siya upang ipagpatuloy ang paglalakbay, ngunit nakasalubong niya ang isang nawawalang babae sa gubat. Mabilis siyang lumapit upang tingnan ito, ngunit sinamantala ni Latifa ang pagkakataon upang patamaan ng lason na pana ang kanyang braso. Nagawa ni Raya na makatalon pa atras, ngunit habang mabilis na kumakalat ang lason, nakita niya na ang inosenteng babae ay isang demahumanong mamamatay tao, kaya ginamit niya ang mahika upang pagalingin ang sarili. Nakita ito ni Latifa at sumalakay gamit ang kanyang mga kutsilyo, ngunit madali lang naharang ni Raya ang bawat atake habang nakakasabay pa rin sa bilis nito. Sa sandaling akala niya ay kontrolado na niya ang sitwasyon, tumalon si Latifa sa isang sanga at ginamit ang salamangka ng pagpapahusay ng pisikal upang mas bumilis pa siya. Ngunit, nakikita pa rin ni Raya ang bawat atake nito at napagtanto niya na masyado itong nakatutok sa
ang kanyang mga kutsilyo, kaya iniligpit niya ang kanyang espada at inihiga niya ito ng marahas sa lupa. Sa sandaling pinigilan niya ang pagkilos nito at sinabihan siyang sumuko, natakot si Latifa na tuluyan na siyang tatalunin nito, kaya nagsimula siyang sumigaw para sa kanyang ina hanggang sa pinatulog siya ni Raya. Sa araw ng aksidente ni Haruto, mayroon ding isang batang babae sa bus na papunta sa paaralan kasama ang kanyang ina. Pagkatapos ng pagbangga, ang batang babae ay nagising sa katawan ni Latifa, na hindi makakilos sa loob ng isang silid. Habang sinusubukan niyang unawain ang nangyari, dumating si Stuart at inutusan siyang tawagin siyang kuya ng may paggalang. Natural lamang na natakot si Latifa at gusto lamang niyang umalis. Ngunit pagkatapos, inaktibo ni Stuart ang isang kwelyong pangkontrol na pumihil sa kanyang paghinga hanggang sasabihin niya ang nais marinig ni Stuart. Sa kasalukuyan, nakita lang ni Raya ang kwelyong pangkontrol at matapos niyang isipin na sumusunod lang ito sa utos, ginamit niya ang isang mahika upang sirain ito. Ilang segundo ang lumipas, nagising si Latifa at nagulat na nakita niyang humihinga pa rin siya. Ngunit nangako si Raya na sisiguraduhin niyang hindi na siya gigising kung susubukan niya ulit siyang atakihin. Agad siyang pumayag na huminto sa pakikipaglaban, kaya ipinakita ni Raya sa kanya ang kwelyo at sinabing hindi na niya kailangang sumagot sa sinuman kailanman. Habang naghahanda siyang umalis, naalala niya na ang mga demi-human ay laging ipinagpapalit bilang mga alipin, na nangangahulugang malamang ay muli siyang mapupunta sa isang lugar ng pagpigil, kaya sinabi niya rito na lumakad patungo sa silangan hanggang marating nito ang isang malayong bansa kung saan sinasabing namumuhay ng mapayapa ang mga demi-human. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin ni Raya na sumusunod ito sa kanya, kaya ipinaliwanag niya na ang pagpapalaya rito mula sa kwelyo ay hindi para maging bago niyang amo, kaya hindi ito kailangang sumunod sa kanya. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Latifa na wala siyang mapupuntahan dahil ang buhay lamang bilang isang alipin ang kanyang nakagisnan. Sa kabila nito, tumanggi si Raya na hayaan itong sumunod sa kanya dahil sinubukan itong patayin siya ilang minuto lang ang nakalipas. Iniabot ni Latifa ang kwelyo at sinabing handa siyang maging alipin niya at matapos mapagtanto na masyado siyang takot manatiling mag-isa, nagpasya si Raya na isama siya. Makalipas ang ilang oras, huminto siya para mag-snack at ginawan siya ng sandwich, na ikinagulat niya dahil kadalasan ay pinapakain lamang siya ng expired na dog food ni na Stuart at ng kanyang pamilya. Matapos ang unang kagat, napaiyak si Latifa at sinabi kay Raya na hindi pa siya nakakakain ng ganoon kasarap, kaya niyakap niya ito at nangakong sisiguraduhin niyang hindi na siya kakain tulad ng aso kailanman. Maya-maya pa, nakahanap siya ng magandang lugar para magtayo ng kampo at sinimulang ayusin ito, habang binabasa ni Celia ang kanyang liham at masayang malaman na maayos siya. Pagkatapos, inihagis ni Raya ang spaghetti sa apoy at nang makilala ito ni Latifa, nagsimula siyang maghinala. Na siya rin ay mula sa mundo ni Haruto, ngunit nang tanungin siya, sinabi niyang ito ay isang bagay na laging ginagawa ng kanyang ina. Nang maglaon, sinubukan ni Raya na matulog at narinig si Latifa na bumubulong sa kanyang pagtulog tungkol sa pagnanais na makabalik sa Tokyo, at kinumpirma nito ang kanyang mga hinala. Kinabukasan, nagising si Latifa bago pa siya at nakita niyang halos kamukha niya ang batang lalaki na nasa bus din bago ang aksidente. Humiling siya ng pahintulot na tawagin siyang Oni-chan, at dahil pinahirapan si Latifa sa loob ng maraming taon sa murang edad, pumayag si Raya upang muli siyang mapakiramdam na ligtas. Pagkatapos ay magkasama silang gumugol ng mga sumunod na araw sa paglalakbay at pagtatayo ng mga campsite upang magpahinga. Habang sila ay naglalakbay, kalaunan, nakarating sila sa ilang na sinasabi ni Raya, ngunit napansin niyang hindi makita ni Latifa ang napakalaking puno sa gitna ng kagubatan, na nangangahulugang may uri ng mahika ng pagtatago ang nagkukubli nito mula sa mga ordinaryong tao. Pagkatapos ay nagpasya siyang magtayo ng kampo para sa gabi, at matapos makita na si Latifa ay may panibagong bangungot, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang makatulog ito ng mas mahimbing. Nang sumunod na sandali, nakita niya ang isang lobo na nagbabantay sa kanila at nasilaw sa liwanag bago pa siya makareakto. Habang sinusubukan ni Raya na maibalik ang kanyang paningin, pinalibutan siya ng 4 na demi-human at sumalakay. Gayunpaman, salamat sa isang salamangka na nagpapahintulot sa kanya na maramdaman ang kanilang presensya, nagawa niyang lumaban. Balik hanggang pumayag silang pakinggan siya. Pagkatapos ay sinabi ni Raya na ayaw niya ng anumang gulo at pumunta lang siya para humingi ng tulong.
Sa kabila nito, nanatiling naghihinala ang mga babae dahil tinawag niya silang demi-humans, na itinuturing nilang insulto sa kanilang uri. Habang ang unang dalawa, na pinangalanang Orthea at Alma, ay nagpas siyang tignan sa loob ng kanyang tolda, nagpas siya naman sina Sarah at Yusuma na bantayan siya. Nang simulan nilang isipin na mabuting tao pala siya, binalaan sila nina Orthea at Alma na umatake dahil gumamit siya ng mahika para patulugin si Latifah. Muling lumaban si Raya para protektahan ang sarili, ngunit madali siyang nadaig ng mga babae at pinatulog siya. Habang walang malay, nakita ni Raya ang sarili na lumulutang sa walang katapusang tubig at nakita ang espiritong babae na nagturo sa kanya kung paano gumamit ng mahika noong unang araw. Sa wakas ay tinanong niya kung sino ito, ngunit wala rin itong ideya at alam lang na may koneksyon ito kay Haruto. Matapos itong umalis, nakita ni Raya si Miro at iniabot ang kamay upang hawakan ito bago magising sa isang kama. Agad na lumundag si Latifah sa kanyang mga bisig at sinabing natakot siya na iniwan siyang mag-isa muli. Nangako rin siyang panagutin ang mga demi-human na babae sa pag-atake sa kanya. Sa sandaling yun, pumasok silang lahat kasama ang isang mas matandang demi-human na nagngangalang Ursula bago lumuhad upang humingi ng kapatawaran kay Raya. Sa kabutihang palad, wala siyang sama ng loob at sinabi niyang tama rin sila na ipagtanggol ang kanilang tahanan mula sa isang taong inakala nilang masama. Matapos maayos yun, sinabi ni Ursula sa kanya na magpahinga dahil gusto nilang ipakilala siya sa mga matatanda para sa isang tamang pagtanggap bukas. Kinabukasan, dinala ni Ursula si Raya sa puno ng mundo na nagsisilbing gulugad ng kanilang bansa. Ipinaliwanag niya na ang spell ng pagtatago ay isa sa mga paraan upang panatilihin itong ligtas mula sa mga tagalabas at tinanong kung saan niya natutunan ang sining ng espiritu dahil nangangailangan ito ng isang taong may malaking kasanayan upang makita ang balakid. Dito, sinabi ni Raya na wala talaga siyang guro, na ikinagulat ni Ursula. Pagkatapos ng paglilibot sa lugar, dinala niya ito upang makita ang mga matatanda. Matapos magpakilala sina Seldora at Dominic, silang lahat ay yumukod upang mag-alok kay Raya ng nararapat na paumanhin para sa ginawa ng mga dalagita sa kanya, ngunit nalimutan na ito ni Raya. Gayunpaman, iginiit pa rin niya na may dapat silang gawin bilang kabayaran, kaya hiniling niya sa kanila na alagaan si Latifah. Sinabi ni Ursula na gagawin na rin naman nila yon, ngunit dahil kumapit na ang loob ni Latifah sa kanya, hiniling niya kay Raya na manatili muna sandali hanggang masanay si Latifah na mamuhay kasama ng ibang demi-human. Matapos pumayag dito, hiniling ni Raya ang isang guro sa sining ng espiritu upang mas matuto siya tungkol sa kanyang kapangyarihan. Biglang, isang dalagitang espiritu ng init ang lumitaw, at matapos siyang ipakilala ni Ursula bilang si Lady Dryas. Naintriga siya kay Raya. Matapos niyang mapansin na may espiritu sa loob niya at itanong kung gumawa siya ng kasunduan sa espiritu, nalito si Raya at sinabing wala siyang ideya kung ano ang kasunduan. Ipinaliwanag nila pagkatapos na ang isang kasunduan ay lubhang nagpapababa sa dami ng mahika na kayang manipulahin ng isang tao, at ito ang nagpatanto kay Raya na baka nakagawa siya ng isa nang hindi niya nalalaman. Humingi si Dryas na tingnan ito, at pagkatapos siyang pumayag, hinawakan niya ang mukha nito at maingat na inobserbahan ang espiritu sa kanyang katawan habang iniisip niya kung kaya niyang unawain ang isang multo. Maya-maya, sinabi ni Dryas na ang espiritu sa kanya ay tila nasa anyo ng isang tao, na nangangahulugang nabubuhay siya kasama ang isang napakabihira at makapangyarihang espiritu sa buong panahong ito. Ipinaliwanag pa ni Dryas na 6 lamang ang ganitong uri ng espiritu na naninirahan sa kanyang katawan, ngunit ang lahat ng ito ay nawala pagkatapos ng dakilang digmaang demonyo mula 1,000 taon na ang nakalipas. Nanatiling nalilito, sinubukan ni Raya na humingi ng isa pang paliwanag mula sa mga nakatatanda, ngunit sinabi lamang nila sa kanya na siya ay mas makapangyarihan kaysa sa karaniwang gumagamit ng mahika. Kalaunan, iginabay si Raya sa lugar na inihanda nila para sa kanya, at pagkatapos sumama ni Latifah sa kanya, nagpasya silang kumain. Nalaman ni Raya na ang pagkain ay katutubo sa Yagumo, ang bayang sinubukan niyang hanapin. Pagkatapos ay ibinunyag ni Sarah at ng iba pang mga demi-human na inatasan silang manirahan kasama siya bilang kanyang mga lingkod, at nang biglang sumulpot si Ursula upang tiyakin na ayos lang sa kanya, siya ay tumanggi at sinabing malulungkot ang ibang mga demi-human tungkol dito. Ipinaliwanag naman ni Ursula na ang makita siyang namumuhay ng mapayapa kasama ang mga babae ay siyang magpapatiwala sa kanya ng iba, at dahil mananatili rin si Latifah,
madali siyang makakaramdam ng ginhawa sa piling ng kanyang kapwa demi-human. Nang makita ang kanyang punto, sumang-ayon si Raya at sinabi sa mga babae na itigil ang pagtrato sa kanya na parang isang hari. Mahigit isang taon ang lumipas, si Raya ay naging isang iginagalang na miyembro ng komunidad ng mga demi-human at patuloy na namuhay ng payapa kasama nila. Samantala, kara-rating lang ni Reese sa isang kuweba kasama ang kanyang katulong, at matapos sabihin sa kanya na panatilihin. Nakabantay, pumasok siya sa kuweba at bumalik na may dalang misteryosong itlog. Matapos niyang ibigay ito sa katulong at sabihing palalakasan ito ang kanilang militar, lumipad sila palayo, ngunit napansin ni Reese na may grupo ng mga wyvern na sumusunod sa kanila. Sa baryo, nagtipon ng lahat upang ipagdiwang ang pagiging opisyal na miyembro ni Raya at Latifah ng kanilang lipunan. Matapos silang basbasan ni Lady Dryas ng halik, nagsimula ang isang pagdiriwang, ngunit mabilis na napalibutan si Raya ni Latifah, Sarah, at Orphea. Ayaw nila siyang paalisan at tinanong kung bakit hindi siya naglalaan ng sapat na oras sa kanila. Ngunit alam na ni Raya na may iba silang gusto dahil amoy alak sila. Matapos ding humingi ni Latifah ng oras para makayakap sa kanya, dumating si Alma at sinabi sa kanilang lahat. Para bigyan si Raya ng espasyo dahil halata namang napapagod lang nila ito. Sa kabila nito, tumanggi sina Sarah at Orphea at sinabing hindi niya sila tinatrato tulad ng pagtrato ni Latifah sa kanila. Dahilan para matanto ni Raya na pakiramdam pa rin nila ay ayaw sa kanila. Nangako si Raya na itatrato niya sila ng mas maayos at nang marinig ito ay gaman din ang pakiramdam ng mga babae, kaya umalis sila upang kumuha pa ng inumin. Bigla na lang, dumating si Ursula at napansin na mukhang masayang-masaya si Latifah sa bagong paraan ng pamumuhay. Sumang-ayon si Raya bago sabihin na ito ang tamang oras upang sabihin sa kanya ang plano niyang umalis. Inamin niya na magdudulot ito sa kanya ng kaunting sakit, ngunit iniisip pa rin niyang mas mabuting tapusin na yon dahil nakahanap na siya ng bagong tahanan sa kanila. Habang patuloy nilang pinag-uusapan ito, lumapag si Reese at ang kanyang assistant sa kalapit na kagubatan, at matapos sabihing may kailangan pa siyang kunin, pinainom ni Reese ang lalaki ng isang pulang tableta. Nalito ang assistant dito, kaya ipinaliwanag ni Reese na magsisilbi itong tracking device kung sakaling may mangyaring masama. Matapos din sabihin sa kanya na lumipad kasama ang Griffin kung sakaling may emergency, lumipad si Reese at nasabik na makita na hinahabol pa rin sila ng mga wyvern. Sa panahong yun, kakalabas lang ni Raya kasama si Latifah para maglakad, at matapos nilang pag-usapan kung gaano kaganda ang nayon, sa wakas ay ibinalita niya ang balita. Agad sinabi ni Latifah na sasama siya. Ngunit tumanggi si Raya at sinabing masyado itong delikado dahil hindi pa siya nakakapunta sa Yagumo o nakapaglakbay sa direksyong yun. Sa sumunod na sandali, tumakbo si Latifah, at habang pinagdududahan ni Raya ang kanyang desisyon, napansin ni Lady Dryas ang isang kakaibang presensya sa kagubatan, at matapos makipag-usap sa mga matatanda, nagpasya silang ipadala si Sarah at ang mga babae upang imbestigahan. Pagsapit ng panahong yun, kakabalik lang ni Reese sa kuweba ng wyvern at sinimulang nakawin ang bawat itlog na makita. Ilang minuto ang lumipas, namataan ni Sarah at ng iba pa ang kanyang katulong kasama ang Griffin, ngunit sinabihan niya ang mga babae na huwag magsimula ng laban hanggat hindi sila sigurado na mapanganib ang lalaki. Pagkatapos siyang ihiga, kalmadong tinanong siya ni Sarah na sumama sa kanila, ngunit humablat ng kutsilyo ang asistante upang palayain ang Griffin. Habang umaalis siya, namataan ni Sarah ang itlog at nag-alala, ngunit matapos makita ang kawan ng mga wyvern na sumusunod sa kanya patungo sa nayon, napagtanto niya kung gaano kapanganib ang sitwasyon at sinabing kailangan nilang pigilan siya sa lahat ng paraan. Sa sandaling yun, si Reese, natapos magnakaw ng itlog, ay uminom ng isa pang tableta na nagdulot ng biglaang pagkasira ng mga lamang loob ng asistante. Siya ay agad na bumagsak kasama ang itlog sa tabi mismo ni Latifah, na agad namang lumapit upang masuri ng husto. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang pinuno ng mga wyvern, at matapos makita ang basag na itlog, ito ay mabilis na lumipad. At iniisip na sinira ito ni Latifah. Habang hindi niya mapigilan ang pag-ihi, nakikita ni Reese ang lahat na tumatakbo upang magkubli at nalaman niya ang tungkol sa pag-atake ng wyvern, kaya bumalik siya sa kakahuyan upang hanapin si Latifah. Noon, malapit na siyang bawian ng buhay, ngunit dumating si Alma sa huling sandali upang tulungan siya. Gayunpaman, agad na pagtanto ni Alma na ang wyvern ay napakalakas para sa kanyang mga baguhan pa lamang na salamangka.
Kaya, nagpasya si Latifa na magpakita ng silbi sa pagkakataong ito at inilayo ang atensyon ng Wyvern mula sa nayon. Sa simula ay sinubukan siyang pigilan ni Alma, ngunit matapos mapagtanto na yun ang pinakamagandang opsyon, nakiusap siya kay Latifa na mag-ingat. Hindi ikinagulat ng sinuman, muling napunta si Latifa sa malubhang panganib, ngunit habang siya ay malapit ng madaganan, agad dumating si Aryo upang iligtas siya. Humingi ng paumanhin si Latifa sa pagtakbo palayo, ngunit sinabi ni Aryo na huwag itong alalahanin bago siya ibaba sa ligtas na distansya. Maya-maya lang, sugod siya sa Wyvern at hinaranggan ang lahat ng pag-atake nito hanggang sa magpasya itong sunugin siya ng buo. Matapos harangan ni Aryo maging yun, ang Wyvern ay nag-concentrate at nagpakawala ng pinakamalakas nitong pagsabog, ngunit nagdagdag si Aryo ng isa pang bolang apoy sa pagsabog at sinarahan ang bibig ng Wyvern bago ito lumabas, dahilan upang ang apoy ay sumunog sa mga selula ng utak ng halimaw. Pagkabagsak nito, bumalik si Sarah kasama ang iba at pinuri si Alma sa pagpapabagsak ng isang Wyvern, ngunit sinabi ni Alma sa kanila na itabi ang glaze para kay Aryo dahil siya ang nakatalo sa napakalaking halimaw nang hindi man lang pinagpapawisan. Habang si Aryo ay nag-react na parang napakadali lang nito para sa kanya, napansin ng mga babae na lumilipad palayo ang ibang mga Wyvern. Kaya ipinaliwanag ni Sarah na ang mga Wyvern ay talagang grupo ng mga duwag na beta na tulad mo na tumatakas agad kapag nakaramdam sila ng kalaban na mas malakas kaysa sa kanila. Kinabukasan, muling humingi ng tawad si Latifa kay Aryo sa paraan ng kanyang pagkilos at sinabi na alam na niya na kalaunan ay gugustuhin niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Ipinaliwanag pa niya na gusto lang niyang mas makasama pa si Aryo. Nang tanungin niya kung nakikita siya ni Aryo bilang isang pabigat, sinabi ni Aryo na hinding-hindi niya gagawin yon, kaya niyakap niya ito at nanais niya na sana ay maging little sister siya ni Aryo magpakailanman. Dito, nagpasya si Aryo na aminin ang kanyang mga layunin. Ipinaliwanag niya na posibleng makahanap siya ng ilan sa kanyang mga kamag-anak sa Yagumo at tiniyak din kay Latifa na palagi siyang magiging kapatid, kahit saan man siya naroon. Sa kalaunan, sinabi ni Latifa sa kanya na hindi siya talagang galing sa mundong ito. Isa siyang batang babae sa Japan na may karaniwang buhay hanggang sa nagpasya ang mga Diyos ng anime na ilipat siya sa isang demi-human na katawan. Nang sabihin ni Aryo na alam na niya ito, nagulat siya, kaya ipinaliwanag niya na katulad din siya niya, at ito ang nagpabalik sa kanya sa paggunita na nakita si Haruto sa bus bago ang aksidente. Sinasabi niya na ayaw niyang sabihin dito dahil nag-alala siya sa magiging reaksyon nito at dahil may pinagsisisihan pa rin siya mula sa buhay niya bilang si Haruko. Nang tanungin niya kung iniisip pa rin niya ang buhay bilang si Haruto, umamin siya ngunit sinabing gusto na niyang mag-focus sa pagiging si Aryo, kung kaya't napakahalaga sa kanya ang paghahanap kay Yagumo. Dahil dito, binati ni Latifa siya ng swerte sa kanyang paglalakbay at nangakong magpapalakas para sa muling pagkikita nila. Kinabukasan, dumating ang mga matatanda upang bigyan si Aryo ng mga regalo para sa kanyang paglalakbay. Ibinigay ni Taminik sa kanya ang isang malakas na espada at baluti, habang ipinagkaloob naman ni Ursula sa kanya ang ilang gamot ng mga diwende. Matapos siyang bigyan ng pagkain at supply ng iba pa, napagtanto niya na ito ay medyo masyadong marami para dalhin ng isang tao. Sa kabutihang palad, isang Sildora na may temang duwende ang dumating na mayroong pocket dimension na madaling kayang ailaman ang lahat. Dahil doon, umalis si Aryo, at muling naging emosyonal si Latifa. Makalipas ang ilang araw, nag-alala si Celia kay Aryo dahil hindi na ito nagpadala ng iba pang liham. Samantala, sa wakas ay nakarating na siya sa Yagumo. At pagkatapos ng 2 linggo ng paghahanap ng mga pahiwatig tungkol sa kanyang pamilya, nakilala niya ang 2 babaeng nagngangalang Ruri at Sayo sa Bukirin. Pagkatapos magpakilala, humiling siyang makilala ang pinuno ng nayon, kaya inalok ni Ruri na ihatid siya dahil lola niya ang pinuno. Makalipas ang ilang araw, nakarating sila sa lugar, at matapos siyang ipakilala ni Ruri kay Yuba, ipinaliwanag ni Aryo na malayo ang kanyang narating para lang matagpuan ang nayong ito. Nang tanungin ni Yuba kung bakit niya pinaghirapan ang lahat ng ito, ipinaliwanag niya ang kanyang kagustuhang mahanap ang kanyang mga kamag-anak at matuto pa tungkol sa kanyang pamilya. Dahil naakit ang interes, inimbitahan siya ni Yuba sa loob at tinanong tungkol sa kanyang mga magulang upang malaman kung kilala niya ang mga ito. Sa sandaling binanggit ni Aryo ang mga pangalang Ayame at Zen, sinabihan ni Yuba ang mga babae na umalis para makapag-usap silang dalawa ng pribado.
Nagpatuloy si Aryo sa pagpapaliwanag na pumanaw ang kanyang ama, si Zen, bago pa man siya makapagsabi ng dada, at napunta sa pagtira kasama ang kanyang ina, si Ayame, hanggang sa sumama rin ito kay Zen sa kabilang buhay. Matapos sabihin na plano niyang magtayo ng mga puntod para sa kanila upang bigyang pugay ang kanilang mga buhay, inihayag ni Yuba na siya ang ina ni Zen, kaya apo niya ito. Sinabihan niya ito na huwag nang mag-alala tungkol sa mga libingan dahil naitayo na niya ang mga ito, habang si Aryo ay pilit pa ring iniintindi ang lahat. Dinala siya ni Yuba sa libingan para makapagbigay-pugay. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Aryo na biglang umalis ang mga magulang nito sa Yegumo dahil sa isang napakahalagang dahilan, at nang tanungin ni Aryo kung alam niya ang dahilan, ipinangako niya na sasabihin niya ito sa tamang panahon. Pagkatapos ay sinabihan niya itong manatili sa kanya dahil sila ay pamilya at ipinaliwanag na si Ruri ay pinsan nito dahil ang ama nito ay nakatatandang kapatid ni Zen, nang makita ang pag-aatubili nito. Tiniyak ni Yuba na walang problema at ipinangako na mananahimik tungkol sa mga magulang nito hanggang siya ay sapat na komportable para ibahagi sa lahat. Pagkatapos ay iniwan niya ito para magpalipas ng oras kasama ang kanyang mga magulang, at matapos ang ilang minuto ng pagbibigay galang, umuwi si Aryo para maghapunan kasama sila. Kinabukasan, maaga siyang gumising para ipagluto sila ng agahan bilang paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga, subalit nakasalubong niya si Ruri, na kasalukuyang nakasuot ng isang kasuotan na kapansin-pansin at bahagyang nakalantad. Matapos magkatitigan, nahiya ito at tumakbo papasok para magpalit. Nagpasya si Aryo na gumawa ng miso soup, at matapos malaman na parehong marunong gumamit ng spirit art sina Yuba at Ruri, nagpasya rin siyang ipakita ang kanyang mga kakayahan. Nagulat sila nang makita na kaya niyang magpakulo ng tubig dahil kahit si Yuba ay hindi magawa iyon. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Sayo kasama ang isa pang kaibigan ni Ruri na si Shin, at nagsikain sila ng miso soup ni Aryo. Pagkatapos, sinabihan ni Yuba si Shin na dalhin si Aryo para makilala si Dola dahil baka gusto ni Aryo na sumama sa kanila sa isang pangangaso. Nag-alala si Shin at nagtanong kung kaya ba ni Aryo dahil mukha siyang payat na payat, ngunit sinabi ni Yuba na huwag siyang mag-alala dahil mas malakas si Aryo kaysa sa hitsura niya. Sa huli, pumayag si Shin, at pagkaalis niya kasama si Aryo, napansin ni Ruri na tila uhaw si Sayo sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, nagkita na sina Aryo at Shin kay Dola at Lamarga para mangaso. Inaasahan ni Shin na madaling mapapagod si Aryo, ngunit nang magsimula siyang gumalaw na parang si Tarzan, at umabot siya sa kanya, nagiging frustrated si Shin. Matapos manghuli ng ilang oras pa, nagpa siya si Aryo na maligo, pero sa hindi pangkaraniwang paraan, basta na lang siyang nag-summon ng isang buong banyo mula sa kanyang pocket dimension. Ilang minuto ang lumipas, umalis siya sa tubig at nakita sina Ruri at Sayo, na walang masabi at parang hindi maintindihan kung bakit siya napaka-makapangyarihan. Nang makita ni Ruri ang magandang amoy na nagmumula sa katawan ni Aryo, itinulak niya si Sayo patungo sa kanya upang lalo pang pasiklabin ang kanyang obsession. Pagkatapos sabihin ni Aryo na sabon lang yon, dumating din si Shin, kaya sinabi ng mga babae sa kanya kung paano basta na lang ginawa ni Aryo ang kanyang sariling banyo, pero nagpakita si Shin na parang wala siyang pakialam sa inggit niya. Nararamdaman, sinabi niya ito at sinabihan siyang tumigil sa pagiging bastos, at maging si Sayo ay naiinis sa kanyang walang pakialam na ugali, ngunit mas lalo lang nitong ginagalit si Shin. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang sumikat si Aryo sa mga kababaihan, at nahuhumaling si Sayo na magnakaw muna ng kanyang puso. Dahil katatapos lang nila ng isang matagumpay na ani, inihayag ni Yuba ang kanyang mga plano na magbenta ng butil sa kabisera ng kaharian, at gusto niyang tulungan ni Aryo na panatilihing ligtas ang mga kalakal sa panahon ng transportasyon. Habang nagpapatuloy sila sa talakayan, si Shin at ang kanyang mga kasama ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa isang lalaking nagngangalang Gan dahil sa pilitan siyang pumasok sa lugar ni Yuba na tila sa kanya ito. Mas malala pa, sinubukan niyang gumawa ng hindi nararapat kina Ruri at Sayo sa paliguan, kaya nagpa siya si Shin para alisin siya, ngunit pinigilan siya ni Ruri dahil si Gan ang anak ng pinuno ng kalapit bayan. Nang tanungin niya si Gan kung bakit siya nagpakita, ipinaliwanag nito na nasira ang kanyang sasakyan malapit sa bayan, kaya nagpa siya siyang dumaan at lapitan siya dahil ikakasal na sila sa isa't isa. Sa sumunod na sandali, umatake si Shin, ngunit madali itong naharang ni Gan at sinimulan siyang paalisin.
Sa kabutihang palad, bumalik si Yuba at inutusan si Gan na tumigil bago sabihin sa kanya na gamitin ang bahay panuluyan sa dulo ng bayan hanggang sa maayos ang kanyang kariton. Nakikinig si Gan sa kanya, ngunit matapos makita si Aryo palabas, sinubukan niya itong suntukin, pero nadapa lamang siya at nawala ang lahat ng aura na nakuha niya mula sa pakikipagtunggali kay Shin. Pagkaalis niya kasama ang kanyang mga kasamahan, sinabi ni Yuba sa lahat na umuwi at manatili sa loob hanggang umalis si Gan at ang kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ay hiniling ni Shin sa kanya na manatili si Sayo dahil halata namang hindi niya ito kayang protektahan. Makalipas ang ilang oras, binigyan ni Aryo ang mga babae ng isang anteng-anteng na pananggalang para panatilihing ligtas sila, at habang nananatili silang nag-aalala, nagpasya si Gan at ang kanyang mga tauhan na magpahinga dahil kakailanganin nila ang bawat hibla ng lakas para sa kanyang mga binabalak. Kinabukasan, dumating ang isang tagasuri ng buwis na nagngangalang Hit, kaya pinapasok siya nina Aryo at Yuba at inialok ang pinakamabuting pagkain na makukuha para maging komportable siya. Maya-maya, sinubukan ni Aryo na magsanay ng kanyang martial arts, ngunit dumating ang mga babae at nagtanong kung bakit siya nagsasanay sa ganitong paraan dahil hindi pa nila ito nakikita noon. Naalala ni Aryo ang pangako ni Haruto kay Miro at kung paano siya nagsimulang magsanay para tuparin ito, kaya sinabi niya sa mga babae na nagsimula siyang magsanay para protektahan ang isang dating crush na iniwan siya para sa iba. Kinagabihan, nakatulog ang mga babae, kaya palihim na pumasok si Gan kasama ang kanyang mga tauhan upang nakawin ang kay Ruri ngunit ang protektibong anteng-anteng ay umaksyon at mabilis na dumating si Aryo. Ang makita ang gagawin sana ni Gan ay nagpaalala sa kanya sa walang awang nilalang na nagtapos sa buhay ng kanyang ina, kaya sinugod niya si Gan dala ang lahat ng galit na matagal na niyang kinalimutan. Sa kabutihang palad, dumating si Hit kasama ang maraming tauhan upang pigilan si Aryo na saktan ng labis ang isang walang kahihiyang manyok. Sa kabilang buhay, habang inuutusan niya ang kanyang mga tauhan na magpadala ng mensahe sa kaharian para sa kaparusahan ni Gan. Lumabas si Aryo para maglinaw ng isip at pinagsisisihan ang pagkawala ng kontrol dahil kumilos siya tulad ng taong gubat na kumitil sa buhay ng kanyang ina. Kinabukasan, sinabi ni Hit sa kanila na huwag nang mag-alala pa tungkol kay Gan dahil nasa kustodiya na siya. Pagkatapos ay pinasalamatan niya si Aryo sa pagpigil sa kanya, ngunit humingi ng paumanhin si Aryo sa pagdudulot ng labis na gulo at sinabing mali siya sa pagpunta ng ganoon kalayo. Makalipas ang ilang araw, nakumpleto na ang mga paghahanda para sa transportasyon ng ani, kaya pinasalamatan ni Yuba si Hit sa pagkulong kay Gan at sa pagprotekta sa kanilang bayan. Sabi ni Hit na walang anuman yun at ipinaalala sa kanya na ginagampanan lang niya ang kanyang mga tungkulin bilang isang lingkod ng kaharian. Matapos iyon, inutusan niya si Hit na maghatid ng liham sa kanyang ama, si Lord Guki, at ipinaliwanag na napakahalaga ng nilalaman ng liham, kaya ipinangako ni Hit na ibibigay ito sa kanyang ama sa sandaling makarating sila sa kabisera. Ilang sandali pagkatapos noon, umalis silang lahat sa Yagumo at sumama sina Aryo, kasama sina Shin at Sayo, sa pangkat na inatas ang protektahan ng butil. Makalipas ang ilang araw, narating din nila ang Royal Capital at mabilis na nag-check-in sa isang hotel para magpahinga. Pagkatapos ay isinama ni Dola sina Aryo at Shin para kumustahin sina Gan at ang kanyang grupo, ngunit nagalit si Aryo nang makita. Sila ay naparusahan na dahil gusto niyang siya mismo ang lubusang magpapahirap kay Gan. Pagkatapos nilang kumain sa labas, sa wakas ay nilunok ni Shin ang kanyang pagmamataas at pinasalamatan si Aryo sa pagliligtas kay Sayo na kanyang kapatid. Kinabukasan, pumunta sina Aryo at Sayo sa pamilihan para mamili ng grocery at habang ginagawa ito, tinanong ni Aryo kung gusto niya ng kimiyuton, ang ulam na kinain nila kahapon. Nagulat si Sayo sa biglaang tanong, kaya ipinaliwanag nito na gusto pala ni Shin na kumuha nito para maluto niya pagbalik nila. Kalaunan, huminto sila sa isang tindahan ng alahas at agad sinabi ng nagtitinda kay Aryo na kumuha ng maganda para sa kanyang kasintahan, ngunit mabilis na ipinaliwanag ni Sayo na hindi sila magkasintahan. Sa sumunod na sandali, sinabi ni Aryo sa kanya na pumili ng magandang bagay, na nagpatalon sa kanyang puso. Gaya ng dati, nag-atubili siya upang hindi magmukhang desperada bago tuluyang tumingin sa mga magagamit na bagay at umibig sa isang pangkabit ng buhok. Mabilis niya itong sinubukan at nasabik na bilhin hanggang marinig niya ang presyo. Binitawan niya ito at sinabihan si Aryo na huwag mag-alala, ngunit sinamantala niya ang pagkakataong ito upang ipakita sa kanya na hindi siya tulad ng mga walang kaya.
Pagkaraan ng ilang minuto, nagsimula na silang umuwi, ngunit matapos makarinig ng gulo sa daan, nagpasya silang tingnan at makita ang isang masamang loob na sinusubukang dakpin ang isang babaeng nagngangalang Kamomo. Nang walang pag-aalinlangan, mabilis na sumugod si Aryo at iniligtas siya mula sa masamang nilalang, ngunit habang ang mga gwardya dumating para gawin ang kanilang trabaho, kinuha niya ang kamay ni Sayo at mabilis na umalis para iwasan ang hindi gustong atensyon. Kalaunan, nakipagkita si Lord Guki kay Hit at isinalaysay sa kanya ang nangyari kay Kamomo. Nagpahayag siya ng pasasalamat sa matapang na binata na nagligtas dito at sinabing nais sana niyang dumating ang mga gwardya bago pa umalis ang nagligtas sa kanya. Nakaramdam din si Hit ng kaparehong damdamin bago iniabot ang sulat mula kay Yuba. Binasa ito ni Guki at nagulat sa mga nilalaman nito bago tanungin si Hit kung kilala niya ang batang nagngangalang Aryo. Sa mga oras na yon, kara-rating lang nina Aryo at Sayo at matapos mangako ni Sayo kay Shin ng masarap na putahing commutant, napansin nilang lahat ang aspil ng buhok at nagtanong tungkol dito. Natural lang na siya ay naguguluhan at hindi makahanap ng mga salita para lang sabihin na binili yon ni Aryo para sa kanya. Sa sumunod na sandali, dumating si Hit kasama si Guki at ang kanyang asawa, si Ginang Kayoko. At sinabi nila kay Aryo na ang kanyang ina ay talagang mula sa maharlikang pamilya at silang dalawa ay nagsisilbing kanyang tagapaglingkod. 20 taon na ang nakalipas, ang maharlikang kaharian ng Karasuki ay nasadlak sa digmaan laban sa kaharian ng Rockyaran. Sa pagdami ng pangangailangan para sa mga sundalo, nagpasya ang ama ni Aryo na sumali sa hukbo at dahil siya ay dalubhasa sa parehong sining pandigma at sining pang-espiritu, mabilis siyang naitaas sa ranggo ng maharlikang mandirigma. Matapos subukan ni Guki ang kanyang kakayahan at nalaman na isa nga siyang kahangahangang mandirigma, itinalaga si Zen upang bantayan ang maharlikang pamilya at agad namang nahumaling si Prinsesa Ayame sa kanyang pang-akit. Gayunpaman, ang prinsipe ng Rockyaran ay nagkagusto na rin kay Ayame at pumayag sa isang tigil putukan upang makalapit siya. Isang tiyak na gabi, ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang dalhin siya ng sapilitan ngunit nandoon si Zen upang protektahan siya. Ito naman ang naging dahilan upang wakasan ng prinsipe ng Rockyaran ang tigil putukan at hingin ang buhay ni Zen kasama ang kamay ni Ayame sa kasal. Dahil nakasalalay ang kaligtasan ng kaharian, nagpasya si Ayame na magtanan kay Zen at yun na ang huling balita na narinig mula sa kanila. Ang liham ni Rei Oteng Yuba ang nagpatunay kay Guki na si Aryo ay anak ni Ayame kaya inalok niyang dalhin si Aryo upang makita ang kanyang mga lolo't lola, ang hari at reyna ng Karasuki. Kinabukasan, sa wakas ay nagkaharap si Aryo at ang kanyang mga lolo't lola, sina Haring Homura at Reyna Shizuko. Agad siyang nagpakita ng paggalang ngunit sinabihan siya nito na laktawan na ang lahat ng iyon dahil marami silang pag-uusapan. Gustong malaman ni Haring Homura ang lahat tungkol sa kanyang mga magulang kaya ipinaliwanag ni Aryo na namatay ang kanyang ama noong napakabata pa niya, na sinundan ng kanyang ina pagkaraan ng ilang taon. Nang tanungin ni Homura ang mga detalye, sinabi lang ni Aryo na natapos ang kanyang buhay ngunit gusto ni Homura marinig kung paano mismo ito nangyari. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Aryo kung paano, isang araw, isang lalaking nagngangalang Lucius, na kasamang adventurer ni Zen, ang lihim na pumasok sa bahay at pinatulog siya. Pagsapit ng pagbalik ni Ayame, halos hindi nagising si Aryo at wala siyang nagawa kundi panoorin ang pagkawala ng buhay ni Ayame sa harap niya mismo. Pagkatapos nito, iniwan siya sa mga barong-barong at namuhay sa mga tira-tira sa loob ng 2 taon hanggang sa araw na iniligtas niya si Flora. Dahil dito, nakakuha siya ng scholarship sa Royal Academy for Nobles at bagamat kinailangan niyang harapin ang mga tulad nina Alphonse at Stuart, na kaya niyang tiisin ang lahat salamat sa isang tao. Matapos marinig ang lahat ng ito, nagpahayag ng ginhawa sina Homura at Shizuko dahil inakala nilang ayaw ni Ayame na magkaroon ng kinalaman sa pamilya ng hari. Tinanong ni Homura si Aryo tungkol kay Lucius at matapos ihayag ni Aryo ang kanyang pagkahumaling sa paghihiganti, sinabi ni Homura sa kanya na kumalma dahil baka mawala siya sa sarili sa proseso ng paghihiganti kay Ayame. Gayunpaman, alam ni Homura na kalaunan ay kakaharapin ni Aryo si Lucius kaya sinabi niya rito na makipagduwelo kay Guki. Ito ay dahil si Guki ang kasalukuyang pinakamalakas na mandirigma sa kaharian at dahil malamang na tinalo ng husto ni Lucius si Zen na malakas din, gusto ni Homura na maging handa si Aryo sa anumang mangyari. Ang pinakamalaking laban niya kailanman.
Ilang minuto ang lumipas nakarating sila sa patio at nakilala si Kamomo na nagsabi sa lahat na si Aryo ang lalaking nagligtas sa kanya pagkatapos ng karaniwang selo-salo. Sinimulan ni Aryo ang duelo kay Guki at madaling naiwasan ang lahat ng atake nito habang nagpapakawala ng sarili niyang mabibisang atake. Dahil dito tinangka ni Guki ang kanyang signature move ngunit habang sumusugod siya para sa atake, nakahanap si Aryo ng butas at ginamit ito upang makuha ang tagumpay. Nabigla ang lahat habang napagtanto ni Aryo na sa wakas ay handa na siya para makapaghiganti. Nang gabing yun, bumalik si Aryo sa bahay ni Yuba at sinabi kay Ruri na siya pala ang prinsipe. Ni Karasuki pati na rin ang kanyang pinsan ngunit ayaw maniwala ni Ruri dito hanggang ipaliwanag ito ni Yuba sa kanya. Agad niyang sinubukan ipakita ang kanyang paggalang sa kanya ngunit pinigilan siya ni Aryo at sinabi na ayaw niyang may magbago sa pagitan nila. Sumang-ayon si Ruri dito ngunit sinabi na kailangan din niyang tawagin siya sa pangalan niya. Pagkatapos mangako na gagawin ito, ibinunyag ni Aryo ang kanyang plano na umalis sa Yagumo sa susunod na taon at ito ay nagpasama ng loob kay Ruri kaya tinanong niya kung bibisita man lang ito ngunit halos hindi alam ni Aryo kung magiging ano ang buhay niya bilang isang prinsipe. Kinabukasan, nakipagkita sila sa iba at napansin nilang lahat na mas malapit si Aryo kay Ruri kaya tinanong nila kung may nangyari sa pagitan nila. Ipinaalala ni Ruri sa lahat na sila'y magkakasama at sinabing dahil dito ay mas nakilala nila ang isa't isa. Sa mga sumunod na araw, ginugol ni Aryo ang lahat ng kanyang oras sa pagtulong sa bawat isa sa nayon at sa pagiging aktibong miyembro ng komunidad. Nagtayo pa siya ng mga turbina ng tubig bago pa man dumating ang susunod na panahon ng pagtatanim ngunit habang madali namang naiintindihan ng lahat ang kanyang mga itinuturo. Napansin niya na tila hindi nakasasabay si Sayo. Sa kalaunan, naglaan siya ng oras upang makipagkita kay Sayo at sinabing nais niyang bantayan niya ang lahat pagkaalis niya ngunit nagulat si Sayo dito dahil hindi niya alam na may balak siyang lisanin ng nayon nang tanungin niya kung bibisita man lang siya. Sinabi ni Aryo na maaaring hindi ito mangyari dahil marami siyang planong lakbayin. Pagkatapos, sinabi niya rito na walang ibang nakakaalam at sinabi lamang niya ito rito dahil malapit ito kay Ruri. Dahil dito, napaluha si Sayo ngunit mabilis niya itong itinago mula rito. Hindi nagtagal, dumating din si Ruri upang tumulong sa trabaho at muling itinago ni Sayo ang kanyang sakit sa likod ng huwad ng ngiti upang hindi nila mapansin. Gayunpaman, nang umuwi si Shin kalaunan at nakita siyang humihikbi, sinabi nitong wala lang, ngunit alam na nitong dahil may ginawa sa kanya si Aryo. Nagpasya siyang bigyan ng leksyon si Aryo ngunit pinigilan siya ni Sayo at sinabing malungkot lang siya. Dahil aalis na si Aryo sa nayon. Gusto pa rin ni Shin na kausapin si Aryo kaya pumunta siya sa lugar ni Yugo at nanikluhod upang pakiusapan si Aryo na manatili. Bago pa man makarik si Aryo dito, dumating si Sayo at humingi ng paumanhin para kay Shin bago ito isama palayo. Habang lumilipas ang mga araw, nagpasya si Sayo na magtuon sa kanyang pagsasanay sa pag-asang malilibang siya nito mula sa sakit ng damdamin. Di nagtagal, sapat ng hinog ang mga pananim para anihin kaya idinaos ng nayon ang taunang pista ng pag-ani upang ipagdiwang. Sa gitna ng lahat ng ito, hinamon ni Goki ang sinuman na subukang talunin siya sa isang labanan ng wrestling, at habang tinutulungan ni Aryo si Kayoko, biglang dumating si Sayo at humiling na kausapin siya. Makalipas ang ilang sandali, nakakita siya ng tahimik na lugar sa gubat at sa wakas ay inamin ang kanyang nararamdaman, ngunit humingi ng paumanhin si Aryo dahil hindi niya pareho ang nararamdaman para sa kanya. Nang ipaalala niya na plano rin niyang maglakbay ng marami, nagmakaawa siya na isama siya at sinabing nagsasanay siya sa buong panahong ito para maging malakas ng sapat upang hindi siya nito kailangang alalahanin. Sa kabila nito, tinanggihan siya ni Aryo at sinabing hindi niya pareho ang nararamdaman para sa kanya. Sinabi naman ni Sayo na wala siyang pakialam kung mahal siya nito o hindi, basta makasama lang niya ito, ngunit tumanggi pa rin si Aryo at lumisan. Matapos makita na pinapanood sila ni Shin sa buong panahong ito, iniwan niya si Sayo na umiiyak at lumapit si Shin para aliwin siya. Dumating din si Goki at tinanong si Sayo kung handa na ba talaga siyang kalimutan ang lahat tungkol sa kanilang nayon para lang sumunod kay Aryo. Pagkasabi niyang oo, nagpasya siyang sanayin siya. Ilang araw pagkaraan, nag-impake si Aryo at pinasalamatan sina Yuba at Ruri para sa lahat ng nagawa nila para sa kanya. Habang umaalis siya sa nayon, nakita niya si Sayo, na naghihintay para magpaalam sa kanya bago rin siya tumuloy sa sarili niyang paglalakbay.
Lumipas pa ang ilang araw at nakarating si Aryo sa nayo ng mga demi-human kung saan sinalubong siya ni Latifah ng may yakap. Nakipagkita siyang muli sa mga matatanda, at pagkatapos magbatian, sinabi niya na plano niyang upang manatili ng ilang buwan at humihingi ng matutuluyan. Tuwang-tuwa namang tinanggap ni Dominic ang trabahong ayusin ang isang lugar para sa kanyang sarili, kaya nagpasya siyang tingnan ang mga babae at nagulat nang makita kung gaano na sila kalaki. Makalipas ang ilang araw, narinig ng mga babae ang pagsigaw ni Aryo at nagmamadaling pumasok sa kanyang silid, doon nila siya natagpuang kasama ang isang babae na hindi pa nila nakita kailanman. Inakala nilang lahat na nagkaroon siya ng swerte kagabi, ngunit ipinaliwanag ni Aryo na wala siyang ideya kung sino ito o kung paano ito napunta sa kanyang kama. Nagising ito at sinabing siya ang espiritu na pinagkasunduan niya. Matapos maalala ng ipaliwanag ito ni Dreas sa kanya, sandali siyang nag-isip bago. Napagtantong ito ang espiritong nagligtas sa kanya sa mga barong-barong. Sa kabila nito, hindi maintindihan ni Aryo kung paano siya nakipagkontrata rito, kaya nagtanong siya tungkol dito, ngunit wala rin siyang ideya. Nang balingan niya ang mga babae, sinabi rin nilang wala silang ideya kung paano ito gumagana dahil ito ang unang beses na nakakakita sila ng espiritu sa anyong tao. Kaya nagtanong si Aryo sa espiritu para sa pangalan nito para hindi na masyadong nakakailang. Wala siyang pangalan at humiling siyang bigyan siya nito. Sa sandaling yun, nagtaka ang mga babae tungkol sa katotohanang tinatawag siya nitong Haruto. Kaya nangako si Aryo na ipapaliwanag ang lahat mamaya, bago niya napagtanto na nakakapagsalita siya sa dalagang espiritu sa pamamagitan ng telepatiya. Nang tanungin niya kung may problema siya na tawaging Haruto, sinabi niyang ayos lang sa kanya at sinabing kailangan niya ng 1 minuto para makapag-isip ng pangalan dahil hindi pa niya lubusang matanggap ang nangyari. Sinabihan naman siya ng mga babae na subukang kausapin si Dreas, dahil isa rin itong espiritu sa anyong tao. Sumang-ayon si Aryo dito at pinababa niya ang dalagang espiritu mula sa kanya, kaya tumayo ito at ipinakita niya sandali ang kanyang figura bago gumawa ng damit mula sa wala. Noon din, nabighani si Aryo sa kanyang malasutlang buhok at nagpasya siyang pangalanan nitong Isa dahil sa pakiramdam ng mainit na tagsibol na nakuha niya habang tinititigan ito. Makalipas ang ilang minuto, dinala nila si Isa upang makipagkita sa mga matatanda, ngunit nahihirapan din silang malaman kung paano siya umiiral o kung bakit wala siyang matandaan sa kanyang buhay bago si Aryo. Hindi nagtagal, dumating din si Dreas, at tulad ng lahat, hindi rin niya maintindihan kung bakit walang alaala si Isa sa kanyang nakaraan. Nang tanungin niya si Isa ng kahit bahagyang pahiwatig lang ng alaala sa nakaraan, sinabi ni Isa na si Haruto lang ang kilala niya. Dahil dito, muling naging mausisa ang lahat sa pangalan, kaya inangkin ni Aryo na ginamit niya ang pangalang yun sa rehiyon ng Dayami at pinalitan niya ito dahil naging isang pinaghahanap na kriminal siya. Nagpasya siyang itago ang katotohanang si Haruto ay isa pang tao. Kaya lumipat ng paksa si Dreas at tinanong si Isa kung anong elemento ang comfortable niyang gamitin. Nang sabihin ni Isa na lahat ng mga yon, nabigla sila at nagpas siyang subukan ito. Pagkalabas, sinabi ni Dreas kay Isa na haminin si Aryo sa isang laban, kaya pinagsama nilang dalawa ang kanilang sining ng pakikipaglaban at sining ng espiritu habang sinusubukan nilang pabagsakin ang isa't isa. Di nagtagal, sinimula ni Aryo na isagad ang kanyang sarili dahil tila alam ni Isa ang bawat galaw na may isip niya. Gayunpaman, napagtanto ni Dreas na umaabot na silang dalawa sa delikadong mataas na antas ng kapangyarihan, kaya ipinatigil niya ang laban. Matapos silang lahat ay sumang-ayon na si Isa ay napakalakas, nagpasya si Dreas na sanayin siya dahil mababa pa rin ang kanyang kontrol sa kanyang mga kakayahan. Sa mga sumunod na araw, tinuruan niya si Isa ng lahat ng dapat malaman tungkol sa kanyang mga kapangyarihan, at habang natututo rin si Isa tungkol sa mundo, tinatapos ni Dominic ang portable na bahay ni Aryo para sa kanyang mga susunod na biyahe. Matapos siyang pasalamatan para sa tulong, sinabi ni Aryo sa kanya na ipaalam sa iba na plano niyang umalis bukas, habang ang lahat ay lumabas para maghapunan. Nanatili si Tera upang sabihin kay Aryo na hindi magandang tatanggapin ni Latifah ang balita dahil halos hindi pa siya nakakagugol ng oras na kasama nito. Napagtanto ni Aryo na tama ito dahil karamihan sa kanyang oras ay inilaan niya sa pagtulong kay Isa. Pagkatapos ay nagtungo siya sa paliguan, at habang siya ay nagbababad, dumating si Latifah at inalok na kasutan ang kanyang likod. Agad siyang tumanggi, ngunit matapos makita kung gaano ito kalungkot,
Pumayag siya at sinamantala ang pagkakataong ito upang magkaroon ng ugnayan sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, sinabi ni Latifah sa kanya na ang pangalan niya sa nakaraang buhay ay Susuna at nagtanong kung ano. Ang pangalan niya ay, ipinagtapat naman ni Aryo na si Haruto yun at ipinaliwanag kung bakit iba ang sinabi niya sa lahat. Tinanggap ito ni Latifah at nagpatuloy sa pagpapaliwanag kung paano siya laging sumasakay ng bus papuntang eskwelahan. Nang sabihin din niya kay Aryo ang tungkol sa mas matandang lalaking kadalasang nakaupo sa tapat niya, naunawaan ni Aryo na siya pala ang munting batang babae sa bus noong araw na yun, kaya humingi siya ng tawad dahil sa pagiging malayo niya kamakailan. Sa sumunod na sandali, niyakap siya ni Latifah at pananggakwan siyang bumalik kaagad para mas makasama pa sila. Kinabukasan, binigyan ng mga nakatatanda si Aryo ng mga kristal na panteleportasyon para makabalik siya kahit kailan niya gusto. Matapos din siyang bigyan ng isang espesyal na pin para makatulong sa kanyang pagbabalat kayo, umalis siya kasama si Isa. At ipinapaliwanag habang papunta na babalik sila para makita si Celia. Sa halos parehong oras, hawak pa rin ni Celia ang liham na ipinadala niya rito taon na ang nakalipas at nagdarasal na sana ay makita niya itong muli. Nang biglang dumating si Charles upang ipakita ang kanyang salamangka, nagpasya siyang tiisin ang kasuklam-suklam nitong personalidad hanggang sa siya'y ipatawag. Pagkaraan ng ilang araw, sa wakas ay bumalik sina Aryo at Isa sa kaharian ng Stroll, ngunit nagpasya siyang kumuha ng ilang merienda para kay Celia. Matapos makita ang mahabang pila sa labas ng mga tindahan, nalaman niyang magkakaroon ng kasalang maharlika bukas. Kalaunan, palihim siyang nakapasok sa akademya sa tulong ni Isa at nagulat nang makitang ganap na walang laman ang laboratorio ni Celia. Gamit ang mahika ni Isa at ang pagbabalat kayo mula sa mga nakatatanda, tinanong niya ang isang mananaliksik tungkol kay Celia at nalaman na ikakasal siya kay Charles bukas. Ipinaliwanag pa ng mananaliksik na pagkatapos ng isang kamakailang digmaan, nawala ng impluwensya ang kaharian at nahirapan na panatilihin ang kapayapaan sa kalaban nito. Bilang resulta, isang kasalang politikal sa pagitan ni Celia at Charles ang napagkasunduan. Matapos ipaliwanag din kung paano tumakas ang nakaraang duke kasama ang buong pamilya nito, sinabi ng mananaliksik sa kanila na ang tensyon sa pagitan ng mga marangal na pamilya ay nasa pinakamataas na antas dahil ang bawat isa ay naglalayong protektahan ang kanilang sarili. Sa sumunod na sandali, pinatulog ni Aryo muli ang mananaliksik at sinabi kay Isa na kailangan niyang magsalita kay Celia bago siya ikasal, anuman ang mangyari. Pagkatapos, nagpasya si Isa na tulungan siyang makahanap ng ligtas na daan papasok sa palasyo. Nang gabing yun, sumama si Celia kina Charles at sa kanyang amang si Roland para maghapunan. At habang kumakain sila, nagsimulang magkwento si Charles tungkol sa kanyang mga plano na gawing isang engranding kaganapan ang kasal upang ipakita na ang kanilang mga pamilya ay magkakampi. Habang patuloy na nagpapanggap na nakangiti si Celia, tinanong ni Charles si Roland tungkol sa ilang kamakailang tsismis na nagsasaad na nakipag-ugnayan siya sa nakaraang duke. Agad itong itinanggi ni Roland. Ngunit patuloy siyang pinagsasabihan ni Charles ng may labis na kawalan ng paggalang habang nanatili siyang tahimik upang maiwasan ang isang huling minutong pagtatalo. Sa halos parehong oras, nakahanap si Aryo ng pwesto sa labas ng palasyo at naghintay hanggang sa telepatikong makipag-ugnayan si Isa. Nagpapaliwanag kung saan niya mahahanap ang ligtas na daan upang makita si Celia. Ilang minuto ang lumipas. Bumalik si Celia sa kanyang silid upang isipin kung ano ang magiging hitsura ng kanyang buhay matapos niyang pakasalan si Charles at mapailalim sa kanyang mga kagustuhan at laro. Habang buhay. Pagkatapos ay inisip niya si Aryo at kinuha ang liham bago tinanggap na kailangan na niyang tuluyang bitawan ang kanyang mga pangarap na makita siyang muli. Sa sandaling magpasya siyang sunugin ang liham at kalimutan na ang lahat tungkol sa kanya, pumasok si Aryo ng palihim at halos atakihin siya sa puso. Gayunpaman, nang makilala siya, tumakbo siya sa kanyang mga bisig habang umaagos ang luha sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nagbiro siya tungkol sa kung gaano na siya katangkad, at nang sabihin niyang pandak pa rin siya tulad ng dati, naiinis siya. Pagkatapos ay nasasabik siyang marinig kung ano ang pinagkakaabalahan niya sa nakaraang ilang taon, ngunit habang nagmamadali siyang ipagtimpla siya ng tsaa. Napansin ni Aryo na ginagawa niya ang lahat ng ito para itago ang kanyang sakit. Nang tanungin niya kung magpapakasal ba talaga siya kay Charles, pinanatili niya ang parehong peking ngiti at sinabing oo, ngunit nakikita rin ni Aryo ang lampas dito, kaya tinanong niya kung ito ba talaga ang gusto niya. Sa halip na aminin na ayaw niya kay Charles,
Patuloy siyang ngumiti at sinabing ang kasal niya rito ang pinakamabuti para sa lahat. Muling nagtanong si Aryo kung ito ang pinakamabuti para sa kanya, ngunit patuloy pa rin ni Celia na itinatago ang kanyang sakit at sinasabi na si Charles ay lamaking isang mabait na lalaki na tiyak na pakikitunguhan siya ng tama. Nagulat si Aryo nang marinig ito at pinanood siya ng may gulat hanggang sa tanungin niya kung balak nitong pakasalan siya at magsimula ng buhay ng magkasama. Bago pa siya makasagot, humingi siya ng tawad dahil nawala ang kanyang pagtitimpi at sinabing nagbibiro lang siya. Maya-maya, sinabihan niya itong umalis at hiniling na huwag na siyang pumunta sa kasal dahil mahihiya siya kung makita siya doon. Muling natigilan si Aryo sa gulat dahil hindi pa siya kailanman kinausap ni Celia ng ganito, kaya't inilabas niya siya at binigyan ng countdown para umalis. Pagkatapos ng ilang segundo pa ng tahimik na pagkagulat, tuluyan nang umalis si Aryo at pinasalamatan siya ni Celia sa pakikinig niya dahil hindi na niya matitiis ang malungkot nitong ekspresyon kahit isang minuto pa. Umaasa din siya na makikinig ito at lalayuan ang kasal dahil ayaw niyang madamay ito sa kanyang drama. Nakipagkita si Aryo kay Isa at sinabi na hindi niya matukoy kung ano talaga ang gusto ni Celia. Gayunpaman ramdam niya na ayaw nitong magpakasal kay Lord Yapsala. Sinabi naman ni Isa sa kanya na humanap ng paraan para iligtas siya mula sa kasal at nangako na susuportahan ang anumang desisyon na gagawin nito. Kinabukasan bumalik si Reese sa kaharian at masiglang sinalubong siya ni Charles na parang matalik silang magkaibigan. Nang hilingin ni Charles na manatili siya sandali, ipinaalala ni Reese sa kanya na pareho silang nasa magkasalungat. Panig ng digmaang ito, na nangangahulugang kailangan nilang maging maingat sa paglalaan ng oras ng magkasama. Matapos siyang sang-ayunan ni Charles, may naramdaman si Reese na isang malakas na espiritu sa malapit at agad siyang naging alerto. Nang mga panahong yun, katatapos lang ni Celia magsuot ng kanyang damit para sa kasal, ngunit pagkatapos ay dumating si Charles kasama ang 6 pang dalaga at ipinaliwanag na silang lahat ay kanyang mga asawa. Gusto niyang magkakilala sila, ngunit naunawaan ni Celia na ikakasal siya sa isang parang low-budget na Haring Solomon. Matapos umalis ni Charles, sinabi ng kanyang unang asawa, si Ten Asia, kay Celia na ang pagiging kanyang pinakabagong asawa ay wala lang, dahil ituturing lang siya na parang isang babaeng nagbibigay kasiyahan. Charles. Hindi makapagsalita si Celia, ngunit dumating si Christina, kaya sinabihan niya ang mga ina ng anak ni Charles na umalis para makausap niya ang kanyang kaibigan. Nag-atubili ang mga babae na ipakita ang kanilang awtoridad. Ngunit matapos sabihan sila ni Christina na umalis, ay umalis sila. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Christina kay Celia dahil alam niya na ang kasalang ito ay inayos lamang para ayusin ang gulo na nilikha ng kanyang ama noong digmaan. Muling umasta si Celia na siya ay nasasabik sa pagiging isang pinarangalang kabit ng isang kilalang lalaki sa komunidad. Ngunit halata kay Christina na kasinungalingan ang lahat dahil naging napakalinaw ng kanyang peking ngiti. Gayunpaman, alam din niya na ayaw ng pag-usapan ni Celia ito ng mas malalim pa, kaya siya nangangakong tutulong kung sakaling mangailangan si Celia ng anuman. Pagkatapos ay pinasalamatan siya ni Celia sa pagpunta at pag-alok ng tulong bago muling umaktong tila perpekto siyang maayos. Matapos niyang batiin si Christina ng swerte sa mga problema ng pamilya nito, umalis si Christina. Ilang minuto pagkatapos, sa wakas ay nagsimula ang kasal, at ang buong kaharian ay humanga sa ganda ni Celia na may pilak niyang buhok. Habang dumadaan ang kanilang karawahe sa gitna ng maraming tao, sinamantala ni Charles ang pagkakataon upang sabihin kay Celia ang lahat ng kanyang balak para sa kanilang pribadong sandali. Gaya ng dati, tumugon siya ng peking ngiti bago biglang marinig ang boses ni Isa na nagsasabing tumingin siya sa karamihan. Sa sandaling makita niya si Rio, nagsimulang bumuhos ang luha at napansin ni Charles, ngunit nang tanungin niya tungkol sa ito, sinasabi niya na ito ay luha ng kagalakan. Ilang segundo pagkatapos, huminto ang karwahe, at inabot ni Charles ang kanyang kamay upang tapusin ang seremonya, kaya tinatanggap ni Celia na ang buhay na alam niya ay malapit ng matapos. Ngunit, habang iaabot niya ang kanyang kamay upang hawakan ang sa kanya, lahat sila ay nagulantang sa tunog ng mga sundalong humahabol sa isang nanghihimasok na si Rio pala. Habang sinusubukan ni Celia na intindihin ang kanyang ginagawa, isang pangkat ng mga sundalo ang pumilibot sa kanya, ngunit nagtalsikan lamang sila na parang walang kwentang langaw. Agad na inutusan ng isang komandante ang unit ng mga salamangkero na pabagsakin siya, ngunit nang magsimula silang magsabog ng kapangyarihan,
iniiwasan ni Rio ang bawat atake at nagtalsikan din sila. Bilang huling pagpipilian, isang pangkat ng mga piling kabalyero ang nagtipon sa harap nina Charles at Celia bago pinalakas ang kanilang kakayahan gamit ang mahika. Habang sila'y naghahanda para sumalakay, sinabi ni Charles kay Celia na huwag mag-alala tungkol sa anuman dahil madali nilang matatalo ang walang kwentang manghihimasok na ito. Habang patuloy siyang nagsasalita, madaling pinatumba ni Rio ang lahat ng kabalyero, at sa oras na namalayan nito ni Charles, pinatumba din siya ni Rio at itinutok ang kutsilyo sa leeg ni Celia. Nang makita ito, nagalit ang mga ama nina Celia at Charles, ngunit pinigilan sila ng mga commander na nag-utos naman sa kanilang mga tauhan na pamwesto. Sa sandaling yun, ginamit ni Rio ang kanyang kakayahang Seikiko upang sabihin kay Celia na huwag mag-alala dahil siya ay tanging. Ginagawa ito upang pigilan ang kasal. Nang subukang bumangon ni Charles, pinigil siya ni Rio at nagbabantang saktan ng matindi kung lalaban siya. Tiniyak niya kay Celia na nagpapanggap lang siya upang maging masunurin ang batang si Charles, ngunit nag-aalala pa rin si Celia dahil ang reputasyon ng kanyang pamilya at ang kapayapaan ng buong kaharian ay nakasalalay sa kasal na ito. Nang tanungin ni Rio kung ano talaga ang gusto niya, sinabi niya ang kaparehong bagay na sinabi niya kagabi. Ngunit tumanggi siyang tanggapin ito at humingi ng katotohanan bago ipangakong matutupad niya ang kanyang kahilingan. Nag-aalangan pa rin si Celia at sinabing mali ang unahin ang kanyang mga kagustuhan kaysa sa lahat, at sumang-ayon si Rio na maaaring hindi ito para sa pinakamabuting kapakanan ng lahat, ngunit iginigiit niyang gawin ang tunay niyang nais. Pagkatapos niyang tuluyang umamin na gusto niyang dalhin siya nito palayo, ipinangako niya na gagawin niya ngayon at sinabi niya kay Charles na aagawin niya ang nobya nito para ipahiya ito dahil mayroon silang kailangan pagbayaran. Pagkatapos ay umalis siya kasama si Celia at lumukso sa ibabaw ng buong pangkat ng mga sundalo. Habang siya ay tumatakbo, inutusan ni Charles ang mga sundalo na bitagin si Rio, hindi pinansin ang mga utos ni Commander Alfred para manatili ang mga sundalo sa Port Masayon. Matapos madaling lumukso muli ni Rio sa ibabaw nila, tinanong ni Alfred si Charles kung bulag ba ito nang lumukso si Rio sa unang pagkakataon. Ipinaliwanag niya na nahulaan na ni Rio ang kanilang mga atake, kaya madali niya itong naiilagan, ngunit si Charles ay galit pa rin sa kahihiyan at inutusan silang hulihin siya. Sa lahat ng paraan, ang unit ng mga salamangkero ay agad na sumubok muling umatake, ngunit sinalag ni Rio ang pagsabog gamit ang kalasag bago sila tuluyang mawalan ng malay. Si Reyes, na nakapanunood nito, ay sa wakas ay naengganyo at pinaghihinalaan na ang nanggugulo sa kasal na ito ay si Rio pala, kaya nagpasya siyang subukin ito. Sa sandaling makita ni Rio ang isang malakas na bowl ang apoy, agad siyang umaksyon bago ito sumabog. Halos maihi si Charles dahil mukhang si Celia ay natupok, ngunit pagkatapos hamupa ang alikabok, muling umalis si Rio kasama siya, na nagpahanga kay Reyes. Sa sumunod na sandali, nagpadala si Alfred ng isang pulutong na mga kabalyerong panghimpapawid upang hulihin si Rio at iniuutos sa iba pa ng mga sundalo na gumamit ng pabilog na Port Masayon para palibutan siya. Matapos sabihin kay Vanessa, ang kapatid niya, na alagaan ang mga maharlika, hiningi ni Charles na malaman kung ano ang karapatan nitong magbigay ng utos. Hindi pinansin nito ni Alfred at tinanong kung bakit gustong maghayganti ni Rio sa kanya. Ngunit walang ideya si Charles dahil hindi niya alam na si Rio pala yun. Habang ipinapahayag niya ang kanyang pagkadismaya, sabik naman si Reyes na makita kung ano ang susunod na gagawin ni Rio. Sa panahong yun, napansin na ni Rio ang pulutong ng mga sundalong panghimpapawid na humahabol sa kanila, kaya sinabi niya kay Celia na kailangan nilang makipagkita kay Iso para sa susunod na bahagi ng plano. Matapos lumapag sa isang madilim na eskinita, tinawagan niya si Iso at pinasalamatan sa tulong bago ilagay Celia sa kanyang mga bisig. Natural lang na mag-alala si Celia na baka hindi siya makatakas, ngunit pagkaalis niya, tiniyak ni Iso kay Celia na magiging maayos ang lahat. Balik sa bubong, patuloy sa pagtakbo si Rio, ngunit napansin ng mga sundalo na mag-isa siya, kaya nagpaputok sila ng pailo upang ipaalam sa mga kawal sa lupa kung saan titingnan. Habang patuloy nilang hinahabol si Rio, pinag-iisipan niyang ipagpatuloy ang pagtakbo hanggang sa pagsamahin nila ang kanilang mga atake at halos mapatalsik siya mula sa bubong. Mabilis siyang tumalon pababa, ngunit naabutan na siya ng mga kawal sa lupa, kaya nagsimula rin siyang labanan sila. Matapos mapagtanto na masyado siyang malakas para sa kanilang mahihinang atake, nagpasya silang patuloy na aatake hanggang sa mapagod siya.
Ilang minuto ang lumipas, dumating si Alfred at sinabi sa lahat na lumayo upang sa wakas ay mailagay niya si Rio sa kanyang lugar. Agad siyang kinilala ni Rio bilang ang bulong-bulungan na hari ng mga espada at napagtanto niyang hindi ito magiging madaling laban. Gaya ng inaasahan, umatake si Alfred ng may napakalaking kapangyarihan at ipinamalas ang lubhang mapanganib na kasanayan na makakatalo sa karaniwang mandirigma, ngunit madali itong naharangan ni Rio at gumanti rin ng sarili niyang atake. Di nagtagal, nagsimula rin siyang itulak pabalik si Alfred, at nagulat ang mga sundalo sa kanilang nakita dahil wala pang nakapagpapawis sa kanya. Sa sumunod na sandali, nagpasya si Alfred na gamitin ang kanyang pinakahuling galaw kay Rio, at matapos ipatawag ang tunay na kapangyarihan ng kanyang espada, nagpakawala siya ng malakas na hiwa na hamati sa lungsod. Pagkatapos hamupa ang alikabok, nakumbinsi ang kanyang mga sundalo na si Rio ay tinupok ng atake at malalaman ni Alfred na nakatakas si Rio. Ilang minuto ang lumipas, napunta si Isa sa isang talampas kasama si Celia at tiniyak dito na darating si Rio sa lalong madaling panahon bago mapansin ang paparating na bagyo. Nang sa wakas ay dumating si Rio, tumakbo si Celia sa kanyang mga bisig at tinanong kung nasugatan ba siya, ngunit sinabi nitong huwag mag-alala tungkol sa anuman. Nagpasalamat siya kay Isa sa pagtulong, ngunit sinabi nitong hindi naman yun malaking bagay dahil siya ang gumawa ng karamihan ng trabaho. Sa sumunod na sandali, lumingon si Celia sa kaharian at nagsimulang mag-alinlangan, ngunit pagkatapos tinanong ni Rio kung gusto niyang bumalik, sagot niya ay hindi dahil matagal na niyang gustong maglakbay sa mundo kasama siya. Bigla na lang, may naramdaman si Isa na paparating at sinabi niya rito bago magsimulang bumukas ang mga portal sa kabila ng mga bundok. Pinanood nilang lahat ng may pag-aalala, umaasang may halimaw na lalabas. Ngunit ang mga portal ay agad namang nagsara ng walang anumang malaking pangyayari. Gayunpaman, habang nagsasara ang pinakahuli, nakakonekta si Isa kay Miro at sinabi kay Rio na kailangan niya silang iligtas. Naguluhan siya, ngunit sinabi niya rito na magmadali at nangakong poprotektahan si Celia. Ilang minuto pagkatapos, 3 estudyante mula sa ordinaryong mundo ang nalito at sinubukang alamin kung nasaan. Sila lang ang dinukot ng walang awang mga kriminal. Sa kabutihang palad, nagawang matunto ni Rio ang mga salarin gamit ang cellphone na kanyang nakita. Nang tanungin niya kung nasaan ang mga estudyante, sinubukan ng amo na tumakas, ngunit narinig ni Rio ang kanilang mga sigaw ng paghingi ng tulong at mabilis niyang pinigilan ang mga tauhan bago pinalaya ang mga estudyante. Pagkatapos ay sinabi nila sa kanya na may isa pang babae, kaya nakita niya ang pangalawang karwahe at nabigla at natigilan nang magkaharap sila ni Miharu. Patawarin kaya ni Rio ang pagtataksil ni Miro at tuparin ang kanyang pangako na mahalin siya, o gagamitin niya ang mga bagong kalaban sa kanyang buhay upang manindik sa kanya. Mag-comment ng part 2 para malaman, at huwag kalimutang i-on ang post notifications kung nagustuhan mo.